lovely day! Good morning mga kapuso! It's Labor Day today at dahil araw ng mga manggagawa. Puro good news ang hatid namin sa inyo! Handog po namin sa inyo ngayong lovely day! Negosyong isaw, huwag mong ismulin. Kung kumita, libo-libo bawat araw. Magbibigay-pugay po tayo sa katapatan at kadakilaan ng ating airport heroes. Kilalanin ang reyna ng Philippine Airspace. Sumama na sa pagpapalipad ng jet plane ng ating lady pilot. Sumama sa pagliliwaliw ng ating starstruck idol, si Christian Esteban, at makipiknik na sa Luneta. Tandaan, lovely ka dahil lovely day na! Woo! Mga kapuso, alam niyo bang taon-taon daang libo ang mga estudyanteng nagtatapos ng kolehiyo? Pero, marami sa kanilang hindi makahanap ng trabaho. Sa katunayan, ang kabuuang dami ng mga unemployed sa bansa natin ay halos umabot na sa 4 million. Pero hindi dapat nawala ng pag-asa. Kung walang mahanap na trabaho, edi gumawa ng trabaho. Halimbawa, magtinda ng isaw. Aba. Pwede rin kayong umasenso rito. Panoorin nyo. Ang puhunan, maliit lang. Katulad ko, nagsabi ko sa'yo, 40 pesos. Magkano puhunan ko ngayon? 10,000. Taong 1985, nang ma-realize ni Mang Larry na hindi sapat ang kinikita niya sa pagja-janitor para suportahan ang lumalaking pamilya. Kaya naisipan niyang gawing sideline ang pagtitinda ng isaw sa harap ng isang dorm sa University of the Philippines. At nang mapansin niyang mas malaki ang kita rito, mabilis niyang iniwan ang dating trabaho at tumutok na lang sa bago niyang career. Sa loob ng halos 20 taon, madaling araw pa lang ay nasa palengke na siya para mauna sa pinakasariwang bituka ng manok at baboy na ibinibenta niya sa araw-araw. Talagang minaster ni Mang Larry ang techniques sa kanyang booming business. At gusto niya itong i-share sa ating lahat mula sa pagbili ng ingredients. Kailangan may suki ka. Kasi pag nagkakagipitan ng paninda, sila hindi ka pinababayaan. Dapat ding ingatan ang kalidad ng pagkain. The best kung laging fresh. Sinisiguro ko na hindi double D yan. Sinisiguro ko na hindi maputla yan. Sinisigurado kong sariwa yan. At pagbalik sa bahay, agad na niya itong lilinisin at lulutuin. Ang payo niya, siguraduhing malinis. Sa paglilinis naman, kailangan isa-isahin mo. Hindi yung lagay mo sa planggana, ganun mo, salang mo. Hindi ganun. Walang bibili sa'yo kung marami ang gawa mo. Pagdating ng hapon, meron ng masarap na isaw, barbecue, at marami pang iba na minimeryenda ng kanyang mga mahal na suki. At para mas dumugin ang isaw niya, ibinibenta niya ito ng mas mura kaysa sa kompetensya. Kailangan kahit kunting kita, basta maramihan. Yun ang maganda sa isang pamamaraan ng paghahanap buhay. At mahal na mahal niya ang mga customers niya dahil ayon sa kanya, Dalawa lang kayo. Pag wala ikaw, wala yung customer. Pag wala yung customer, wala ka rin, di ba? Yun dapat ang pangalagaan mo, yung mahalin mo sila. sabi nga, pinagpapala raw ang taong may sipag at tiyaga. Kita niyo naman si Mang Larry, sa puhunang 40 pesos lang, napapag-aral niya ang kanyang 5 anak. At aba, nakabili na rin siya ng kotse. Ang kanilang dream house na ito, malapit na rin ang matapos na bayaran. Ang galing niya, di ba? Kung kaya ko, kaya niyo rin to. Uy, alam nyo ba na sa recent informal survey ng Reader's Digest, lumalabas na ang Pilipino ang pinaka-honest sa buong Asia yan, ha? Ayaw nyo maniwala? Watch this! Ano ang gagawin mo pag nakapulot ka ng mahigit 2 milyong piso? Ibabalik mo ba o itatago mo? Mahirap na desisyon yan, lalo na kung nasa'yo na ang pagkakataon. Tulad na lang ng nangyari kay Lilian Robles.
instant milyonaryo na sana siya. April 17, Sabado, sa Ninoy Aquino International Airport. Napakaraming tao. Isang negosyanteng papunta sa Hong Kong ang nakaiwan ng bag. Walang ibang nakakita kundi si Lilian. Agad ipinapage ni Lilian ang may-ari ng bag. Ang laman ng bag, tumataginting na 1.7 million pesos SSS. Wala sa loob ko na kasi basta nilista ko lang, tapos gino ko na siya, sinilip ko lang yung bag niya, na ganun. Sabi ko, ang ano ko pa nga sa kanya, huwag mong iiwan kasi may pera ka pala dyan. Kaagad namang dumating ang may-ari ng bagahe at nagpasalamat ito ng husto kay Lilian. Masarap kasi nag-thank you sa akin. Thank you siya ng thank you sa akin. Si SPO2 Ruben Irot ay nakapulot din ng isang bag nito lang Abril. Naiwan ito ng isang babaeng papunta ng Hong Kong sa final check-up ng X-ray machine. Ang laman, mahigit 250,000 worth ng cash at mga alahas. Susme! Ang laki palang halaga nung laman. Lumaki ba mata nyo? Hindi naman. Actually, natural lang naman sa amin, ma'am, nakuha. Yung mga naiwan, sinasauli namin sa maya. Agad ipinapage ni Ruben ang nawawalang bag. Pagkaraan ng 30 minuto, binalikan ito ng may-ari. Labis na pasasalamat ang natanggap ni Ruben galing sa may-ari ng bag. Kasi sa akin, hindi naman siguro maganda na gagamitin natin yung kuha ng ibang tao, yung mga pinaghirapan din ng ibang tao. Si Charlita Aviso, ang Assistant Chief ng NAIA Terminal 2. Sa kanya itini-turn over ang lahat ng napupulot na items. Kaya naman, tumatambak sa harapan niya ang temptasyon. Dito sa isang maliit na kwarto nakatira si Charlita. Nag-iisa lang siya sa buhay. Masinop siya dahil nagpapaaral siya ng kanyang mga pamangkin. Lahat ay ginagawa niya para lang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. January 17, 2004, nasubukan ang katapatan ni Charlita. May nag-turn over sa kanya ng bag na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Naku, ang daming pera nito, sabi ko. Tapos ang sabi, kawawa naman yung may-ari ng bag na Hindi nagdalawang isip si Charlita. Bagamat di siya nakakaluwag sa buhay at malaki sana ang may tutulong ng kanyang napulot na pera, agad niyang ipinalocate ang may-ari ng bag. At dahil nasa Amerika ang may-ari, ang pamangkin na lang ito sa Pilipinas na si Tessie Howard ang nag-claim ng bag. I admire their being honest. No? They're very honest because nagawa pa nilang isauli or i-keep, no? I-keep and then hanapin kung sino ang may-ari. Hindi kataasan ng sweldo ng ating airport heroes, pero para sa kanila, hindi ito rason para angkinin ang pera. Siyempre, dapat bigyan ng parangal ang ating mga heroes. Sir, matanong nga po, ano namang reward ang kanilang nakukuha sa kabutihang kanilang nagawa? They're very commendable para sa kanila. Kasi sabi nga natin, bibihira na yung bigay siya ng plaque of appreciation and letter of commendation. Plus, nagbibigay siya ng in-kind na as a gift. O, diba? Dayuhan man o balikbayan, tiyak na nasa mabuting kamay kayo sa pangangalaga ng ating airport heroes. Talaga namang kahanga-hanga sila. Ang masasabi ko lang, hindi pera ang katapat ninyo, kundi ang buong ningning na pagsaludo namin. Ayan, good morning! Ilang minuto na lang po ay lilipad na ang eroplanong ito. And of course, we will have definitely a lovely flight. And of course, syempre, manatili po tayo nakaupo. At ang ating mga sinturong pangkaligtasan, pagkabit lang po, please. Ayan. At syempre, ayon sa ating pilotong si Brooke Castillo. Brooke, di ba pangalan ng babae? Hindi, basta sabi. Siyempre, lalaki pilot natin, no? Ay naku, babae. Tingin ko talaga, Brooke eh. Babae? 看我们的 pilot 是女生的。 At bakit hindi? Itong si Brooke, di lang basta-basta piloto. Katunayan, bilib sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Si Brooke Palaban, no? So she does not settle for mediocrity. Ayaw niya yung
pwede na. Matalino at masipag si Brooke. Katunayan, cum laude siya nang magtapos sa Universidad ng Pilipinas. Di lang sa academics nag-e-excel si Brooke. Biruin nyo, maging sa sports, aba, humahataw din. Talino at lakas ng pangangatawan ang kanyang puhunan para pasukin niya ang pagpepeloto ng buo ang loob. Dahil mga kasabayan ay lalaki, medyo nahirapan siyang mag-adjust sa pilot school. Yung training ko, medyo military. Siguro yun ang medyo mahirap. Tsaka, syempre, puro lalaki. Paano ba ako babagay sa mga taong to? Kasi iba eh. Iba yung culture ng men, diba? Na marami sila. Taong 1995, naging ganap na piloto si Brooke ng propeller planes o mga eroplanong pinatatakbo ng turbo propeller para lumipad. Sa unang level ng pagkapiloto, mga propeller planes lang ang pinapalipad. Mangilang-ilang babae lang ang nagpapalipad ng ganitong eroplano noon. At ngayong taon nga, si Brooke, title holder ng beauty dahil siya ang kauna-unahang babaeng jet plane captain sa bansa. Ibig sabihin, hindi na siya ang assistant pilot, kundi boss na ng buong eroplano. Nasa dulo ng mga kamay niya ang kaligtasan ng mga pasahero. Ang tagumpay niyang nakamit ay taas noong sinaluduhan ng pamilya at katrabaho. She has accomplished her ambition. Kumbaga, everyone goes for a goal and she has done it and I'm proud of her. Alam mo, in fairness ako, proud ako to the nth power. Alam mo, marami ng mga babae mga piloto, pero si Brooke Castillo, nag-iisang kauna-unahang first ever lady jet pilot yan. Kaya kung ayaw maniwala, well, obserbahan mo kung gaano ka-smooth ang ating magiging flight. Mabusisi si Brooke sa pagiging piloto. Kahit pinakamaliliit na detalye, di kinaliligtaan. Buhay kasi ang nakasalalay. Ang pagpapalipad daw ay parang pagmamaneho ng sasakyan. Hi, Brooke! Si Brooke, ito ang kanyang lungga. Ano ba itong mga ito? Ito yung parang sa... Ito, control volume tawag dito eh. Hindi ko to, kaya manibela. Manibela. Para rin pala sasakyan. Siya yung mga ano. Kung sa highway may mga lanes at road signs, may mga instrumento naman ng eroplano na gumagabay sa piloto kung kailan liliko sa kaliwa, sa kanan, kung tataas pa o bababa. Kaya kahit puro ulap, sigurado ang direksyong tinatahak. Touchdown! Halos din natin na malayang lumabag na pala tayo. Hindi issue na babae siya, okay? Ang importante, piloto siya at piloto na nagagawa yung trabaho niya. Porky babae, no? Hindi magaling, no? Maraming magaling na babae, di ba? Unti-unti sa pamamagitan ng mga babaeng katulad ni Brooke. Mga babaeng nangangahas abutin ang pangarap. Walang imposible kasing taas man siya ng langit. Oh, Christian! Ano meron? Sumama ako sa isang typical Filipino family Okay. sa isang typical picnic. Uy! Oo. Ako naman, napagastos pa sila sa'yo ha. Gastos hindi naman. Okay. Nagpunta ako sa Luneta. Okay. Pagkatapos, ang balita ko, favorite pasyalan ito ng mga Pinoy, kahit noong una pa. Yes, yung mga way back, correct. It's a very historical treat and very mura pa. Ay! Truistic as in! Totoo yun. Kaya sa mga kapuso natin dyan, aba, kung nakakalimot na ho kayong magpasyal sa Luneta. Abay! Let's relive the happy times at samahan natin si Christian mamasyal. There are places in the Philippines na talagang maganda, malapit lang at abot kaya, parang Luneta. Pero kung hindi malinis ang Luneta, pangit diba? Iba na ang look ng Luneta, plus it's clean. Thanks to laborers like Ate Gloria and Metro 8, na-meet ko habang nagwawalis siya sa kalye. Sabi ni Ate Gloria, samahan niyo ako mamasyal. Siyempre with the kids, palagi daw ang mga bata sa mall. Pero walang famous Pinoy sites sa mall, no? This trip is about being one with our hardworking laborers by hanging out with them. It's rare na makilala ko sila. Ate Gloria is a single mom na may 3 anak.
Metro 8 siya sa umaga, factory worker sa hapon, at labandera pag weekends. Minsan lang may time to take out her kids like today. As with many low-income families, raising her family isn't easy. Saan yung bahay ni Aling Gloria? Let's go find out. Well, dito ako sa Aling Gloria's house, Manang Gloria's house. This is her first bunso, middle child. Ano po ang mga natin? Jobel. Tingnan mo, si Jobel, di ba? Smile ako naman yan. The kids were easy to get along with in the van. Tahimik naman si Ate Gloria. But she did tell me na matagal na since naipasyal niya ang mga anak niya. Baby pa noon si Edwin. Ako naman, first-timer sa Luneta. Whenever foreign heads of the state come to visit, they bring flowers to this monument. Did you know na 24 hours magbantay sa monument ang 2 guards na ito? Rizal's remains were transferred here in 1912. Picture! Know how big Luneta is? It covers 60 hectares of land, making it one of the biggest parks in Southeast Asia. And did you know it's also the biggest town plaza in the Philippines? Sobrang dito si Jose Rizal, hindi siya iniinitan. Ginitan? Naiinitan. Naiinitan? Naihitan. Walking is basically tops here. Malinis talaga. May isang area dito that looks like the path I always go to sa Santa Monica Beach. Naghanap kami ng shaded area. Buti dito sa Light and Sound Complex, maraming matatuguan from the afternoon heat. Michael! Sa umpisa, siguro na ilang sila sa akin. Like, ba't kasama namin ito or something. But nung umaga, they warmed up to me na rin. Sobra! Simple Joys kami, pare-pareho. Napansin mo ito? This marker here says kilometer 0. Ang ibig sabihin, if you look at maps, minimeasure ang layo ng lahat ng lugar sa Pilipinas from here. Ito naman ang Manila Bayside. Here it's like party where lahat invited sa Sunset Strip. The Baywalk area crowd, dumadami sila pagdating ng alas 5 ng hapon. Inaabangan ang libreng palabas ng famous Manila Bay sunset. If you see the lights on the street, iisipin mo, close encounter ito. I must say, opening my heart to Ate Gloria is like sunrise. As we walk into the sunset, its curtains close from my Labor Day picnic with Ate Gloria and kids. Have you ever watched this before? Nakita mo to? Ito ang yung first sunset ko. Oh, di ba? Like, sobra beautiful. Awesome! Ganito pala para sa lahat ng mga pumupunta dito after long days of working under the hot Manila sun. So always remember, yo, 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 and always smile. Oh, sino nagsabing nakakasawa na ang Luneta? Educational na, affordable pa. Happy, diba? So paano mga labs? Hanggang sa susunod ng Sabado! And remember, palaging may good news dito! Kaya, mabuhay ang manggagawang Pilipino! Yeah! Happy Labor Day!